I will meet with my staff, ililista namin yung potential na resource persons. Pero gaya ng sinabi ko kanina, maging practical naman kami, hindi naman lahat ng posible imbitahin namin. Mamili kami ng siguro para orderly ang investigation natin. Dapat yung kwento orderly din. Naghahanda na ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagsasagawa ng pagdinig sa kampanya kontra iligal na droga sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Target ng komite na alamin ang mga pangyayari sa pagsisimula ng Duterte administration hanggang sa matapos ang kanyang panunungkulan. Ayon kay Committee Chairperson Senator Aquilino Coco Pimentel III, magsisimula ang kanilang investigasyon sa blank state. Hindi anya otomatikong iimbitahan ng Senado ang mga resource person sa isinasagawang investigasyon ng House Quadruple Committee o Quadcom hearing. Ngunit plano nilang anyayahan sina retired police colonel at former Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Royina Garma. Gayon din si dating National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Logic tells me, dahil sa narinig na natin kay Garma, it should be Garma. And it should be Leonardo. And even yung kung konektado, kung yung tatlong Chinese na pinatay sa Davao Penal Colony ay admittedly drug lords, therefore posibleng related ito sa war on drugs. Then even yung jail warden ng Davao Penal Colony as well as sino yung involved doon, yun muna, doon tayo mag-start kasi I think that was either before June 30, 2016 or thereabouts. Dagdag pa ni Senador Pimentel, kapag matibay na ang kanilang mga impormasyon, saka na nila iimbitahan sa pagdinig si former President Rodrigo Duterte. Bagaman kung voluntaryong dadalo ang dating Pangulo, maaari niya ito sa ikalawang pagdinig ng Senado. Yes, at the proper time. Siyempre, di naman pwede sa umpisa pa lang ang gulo na ng kwento, yung mga nagsusubaybay sa amin, kami maintindihan namin. Siyempre, may mga staff kami, nagre-research, gano'n. Pero meron din kasi nakasubaybay sa hearing ng Senado. Hindi tayo pwede mag-umpisa na bigla na lang sinasagot na yung paratang na hindi pa nasasabi. Nauna nang sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na haharap pa rin sa pagdinig ng Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit hindi na siya ang mangunguna sa komite. Aniya, makukumbinsi pa rin niya ang former president basta Senado ang magsasagawa ng pagdinig. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.